The reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course leaders. We've created FAPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who want to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is the group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. Hi, are we live? Okay, good evening everyone. So nandito na naman po kami for another show ng FAPSTalk. So welcome friends and online professionals. This show is for you and FAPSTalk is brought to you by FAPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. And kapag hindi nyo pa nalalike ang aming page, please like our page, facebook.com/fapsco.ph, and you may also visit us sa Instagram, YouTube, LinkedIn. And pwede nyo rin i-visit ang aming website, fapsco.ph, if you wanted to learn more about FAPSCO. Or pwede nyo rin i-message ang mga host na nandito ngayon para kung mayroon kayong katanungan regarding sa FAPSCO. And bago tayo mag-start, gusto ko munang pasalamatan ang FAPSCO Media na palagi nandito sa aming likuran para mabigyan kayo ng magandang show. At hindi na namin problemahin yung mga technicalities ng show na ito. Kung lagi kayo nanonood dati ng FAPSTalk 2 years ago, I think, so nakita nyo kung ano yung improvement ng merong humahawak ng FAPSTalk. Hindi kagaya namin na palagi kaming kagulo dati. And of course, sa FAPSCO SMM team na nandyan din para sa mga promotions and everything, and all FAPSCO members na sumusubaybay sa aming programa and the online professionals industry. And bago tayo magsimula, parang gusto ko yung ginagawa ni Rosh. Ano ba yan, Rosh? Kape ba yan? Kapeng corn with mangosteen and malunggay.
Uy, ang healthy ng ate girl natin. Yes, kasi Kakaiba gabi nga, naman. antupin na ako. Coffee. Hindi na ako makakatulog pag totoong kape. So, kunyari na lang. Kaya biglang nawala kasi nagkape. Eh, how about you, Jehan? Kumusta ka naman? Eto, I think, therefore I am. I overthink, therefore I'm overwhelmed. Masyadong malalim. Hindi ko ano to. Kailangan yata pala para mahukay. Napapa-overthink ako dahil sa mga nangyayari sa buhay ko lately, pero we're up to the challenge. Malalaman nyo nila, biglan lang ako magdi-disappear pag kailangan ko na talaga mag-recharge ng aking pagkatao. Ay, ganun talaga, disappear. Parang ganyan yata ang peg, ano, disappear to recharge the batteries. Life batteries. Oh, minsan kailangan din natin kasing mag-recharge para at least, di ba? Minsan kasi sa mga dami ng pinagagagawa natin sa online Ako professional. dahil sa mga nangyayari sa buhay ko lately, pero we're up to the challenge. Malalaman nyo nila, biglan lang ako magdi-disappear. Mayroon pong naka-on? Recharge ng aking pagkatao. Ay, ganun talaga. Ganun Disappear. yata. Parang ganyan yata ang peg, ano, disappear to recharge the batteries. Life batteries. Oh, minsan kailangan din natin mag-recharge. Sino po yung ano? At least, diba? Minsan kasi. yun. Oo nga, wait lang. Sinishare ko kasi. Ayan, ganyan po talaga ang nangyayari pag yung mga host ninyo, mga tita na. Tita na. So, we're recharging our batteries. Hindi rin yung sa akin. Okay. So, ako lang ang naka-on ngayon. So, ngayon pong gabing ito, yung po kasing yung ating pong guest ngayon ay medyo, alam niyo naman po, di ba, masama yung panahon. So, hindi siya makakapunta ngayon. Pero, mayroon tayong makakasama ngayon na napaka-special na tao din na kasama namin. Dati pa sa FAPS, dito sa FAPS ko. At kagabi, ay kasama din namin siya sa academy kasi umextra ako sa academy kagabi. Kasama ko siya. So, walang iba po. Kung hindi, si Jane Maghanoy. Okay. Jane, ikaw na, pwede ikaw na Hello everyone, magandang gabi sa inyo. Pwede na ba pang pop talk? Hello, Yes, good evening sa lahat ng nanonood all over the world. All over the world talaga, no? Ayan. So, ano bang gagawin? Tamang-tama, kailangan namin ng additional na na co-host. Dapat mag-regular ka na. Total naman madali ka namin Yes. anytime. Para may nakakausap ka maliban sa four walls of your room. At least once a week. Pero ang topic po talaga natin ngayon is, ano nga ba yun? How freelancing improves work-life boundaries. And ayan, nandito kaming apat tonight kasi yung pag-uusapan natin, which is, napapanahon na siguro kasi parang pare-pareho tayo may mga pinagdadaanan lately. Naka-work-life balance pa rin ba kayo? Kumusta? Trying. So, yung isa sa mga dahilan kung minsan nahihirapan yung mga freelancers dahil nandito tayo sa comfort ng ating four walls na lang, wala tayo ibang mapuntahan. So, feeling natin lahat natin, yung pagtulog natin, yung ibang mga bagay-bagay sa ating buhay. So, kaya yun yung naisip namin itapit din ngayong gabing to. So, paano tayo, Jane? Kumusta na ang iyong work? Si Jane, kamusta? Ako talaga kakamusta. Ako pala yung guest. Siyempre. Ito ang aming special guest. Ito ka naman kung ano yung ginagawa mo sa iyong sa iyong freelancing journey and how meron ka bang work-life balance? Ano bang work-life balance? Ayan, go. Sige, ikaw naman, ikaw nakaisip niyan, Jane. Alam mo na. It's really about that flexibility. Kumbaga, when it comes to priority, sino nga ba yung priority sa buhay niya? Yun nga, yung first, yung relationship ko kay God, yun yung una kong, yun yung napapatanong ako lately, kumusta ba yung relationship ko kay God? Kumusta ba yung relationship ko with my family? So yun yung tinitingnan ko, at yung relationship ko with my family, with myself.
yung every area na yan, yung tinitingnan ko na balance. So, and at the same time, sa work naman, masasabi ko na may balance. I would like to think na ayoko kasi na may freedom ako na anytime na I want freedom to do what I want. So, yun. Yes, tama din. O, katulad yan, ito, work-life balance. Nagtatrabaho ka habang apo. Asa kayo sa anak niya. Ang bisita din. Work-life balance. Di ba? Work. Kasi kailangan kasi talaga yun. Kasi before, nung nagsisimula tayo, di ba? We're hustling for the money. Kasi lahat na nagsisimula, ganun eh. Pero as we age, in the industry, di ba? As we age in the industry, nare-realize natin ano yung mga priorities natin sa buhay and we want to focus on those priorities. Yun nga lang, minsan may kapalit. If you focus on the things that you want, that you really want, siyempre mababawasan ng konti yung yung time mo para maghanap ng kliyente or para kumita ng pera. So, kailangan strategic ka na sa ano yung na-realize mo very lately? What are your priorities and how did you strategically how are you strategically finding time to balance everything? Something to do with awareness kung sino ako. Kasi for the past, hindi ko read yung book na ni John Maxwell na 14 invaluable laws of growth. There's what we call the law of awareness. It's something to do of knowing yourself kasi hirap pumunta dun sa destination that where you want to be. So, yun yung pinag-aanuhan ko ngayon. Kasi siguro, probably, ewan ko lang, hormonal imbalance measuring. But there are some, lately, I'm going into that stage na parang I question myself. Parang may mga ganon eh. Andun ako sa mga parts ng bakit ganito, bakit ganyan. And so, I am looking at, again, on knowing better yung sarili ko. Why do I respond this way? Bakit ganito siya? So, ayun. So, yun yung tinitingnan ko ngayon. So that, kailangan ko i-improve yung sarili ko. As lately, has something to do with yung focus kasi parang nare-realize ko rin. And because I don't have that focus, parang lang, I feel like walang nangyayari. But I'm working on it, on how to really, yun yung inano ko ngayon, ginagawa ko yun, checking on myself. Yeah. Ayan. Ako naman, dahil kwentuhan ngayon, medyo magkukwento din ako. Okay, so, yung regarding sa work-life balance, work-life balance, minsan naisip ko din sa sarili ko, di ba? Kasi matagal na tayong freelancer, sometimes masyado na tayong, parang, ang tawag dito, komportable na tayo kung ano ang ginagawa natin, kung anong meron tayo, na hindi natin nare-realize na sometimes, hindi na pala balance yung life natin. Sometimes masyado kang focus sa iyong work. Sometimes naman medyo gusto mong kung ano naman pinagagagawa mo sa buhay. Hindi na siya talaga hindi na siya nababalance. Pero ngayon kagaya ng sinabi ni Jen, I'm also working on it. At meron pinakilala yung isa namin kasama na si Jamie, Atomic Habit. So medyo nagbabasa-basa ako noon. Ang nakalagay doon sa Atomic Habit na yun is yung parang kailangan ka magkaroon ng system. 'Di ba? System. So, kailangan, gumawa na ako, meron ako ditong daily plan. Hindi nakikita ba? Hindi. Ayan, daily plan. Hindi kita. Kamay mo first. Basta yun to. Ayan, daily plan. Meron akong daily plan dyan. Nilalagay ko na. Sa ngayon, hindi ko pa masyado siya nagagawa. Pero, ayan, daily plan. Nakalagay yung oras. It's a good start. Do yung priorities. Bumili ako sa Shopee. Ilalagay ko yung link. Ganun na. Affiliate. Affiliate? Umpisahan agad natin yung affiliate na yan. Back to basic tayo, no? Back to basic. Parang tinuturo natin yan noon eh. Yeah, so,
I'm still working on, lalo na yung ano to minsan kasi nahihirapan tayong i-balance, lalo na kapag, halimbawa kagaya nating freelancer, yung gabing-gabi tayong natutulog kasi, ewan ko ba sa atin, karamihan sa atin, yung mind natin, mas umano siya sa gabi kasi siguro dahil wala tayong naririnig na kung ano-ano. Ang nangyayari naman kapag masyado kang ginabi dahil hindi mo napansin na gabi na pala. Dahil may ginagawa ka, kinabukasan, lugangi ka naman. You're, you're like a gulay. Di ba? Hindi na masyado. Totoo yan, Shirls. Ano? Totoo yan, Shirls. Ganyan madalas yung experience ko. Yes. Kaya nawawalan tayo ng balance. So, I'm still working. Nakalagay dito alas 10, nakalagay sa akin sleep. Pero hindi ko pa nagagawa hanggang ngayon. Inabot pa rin ako ng alas 11. Pero I'm trying my best to do that. And sana masimulan ko na yung sinasabi nating work-life balance. Alam mo, totoo yan, Shirls. Agree ako dyan yung sa part na, kasi nocturnal tayong mga freelancers. Yes. Yun nga lang yung unang-una dito sa bahay ko, ang init-init pag-araw. Hindi ako nag-aircon kasi ako may allergic rhinitis ako. Mas ako sa lamig ng aircon Pag matagal na, nagkakasakit ako. Kaya naka-electric fan lang ako. Sa pag-araw, hindi ako makapag-focus sa work. Pag gabi naman, sobrang, alam mo yung, pag nagpuyat ka hanggang 2 to 3 a.m., buong maghapon wala ka nang magagawang work no? Kaya ang ginawa ko, napansin ko din sa work, last year, nag-request ako ng specific shift talaga sa work ko, na kung pwede, at least 3 or 4 nights a week, meron akong tulog starting at midnight hanggang 6 a.m. Dati kasi yung work ko from 7 p.m. to 4 a.m. straight yan walang tulugan yan So pag gising ko ng umaga, lethargic ka, wala ka na ibang ma-accomplish kasi pagod ka pa, hindi ka rested. So ginawa ko, nag-request ako, sige, papayag na ako na meron akong weekend shift as long as during the weekdays, meron akong tulog ng at least 6 hours, 5 to 6 hours ng yung talagang gabi na tulog. Kasi iba talaga yung pag pag yung puyat ka, tapos susubukan mo mag-work kinabukasan, tulala lang ako niyan. Oo nga, in our term, lugangi. Oo nga. Dali mo. Ngayon ko na naman narinig yung term yung lugangi. So how about you, Rochelle? Do you have work-life balance? Lately, mula nung since I fired my client, ayan, yun yung pinakagusto ko na fire yung client. I fired my client last March yata or April, I think. Since then, parang I started spending more time with myself intentionally. Kasi napapansin ko rin yung stress na dinulot sa akin nung past na trabaho na yun, nung past na kliyente, hindi talaga maganda sa katawan. So, mula nung March, so April, May, June, July, August, mga 5 months na akong medyo maganda-ganda ang tulog, maganda ang mood, kasi wala masyadong ginagawa. Tapos kung may gagawin man ako, yung mga bagay na gusto ko lang talaga. And I don't care kung may pumasok na pera o wala. Sabi ko kasi, ako na walang pera. Bakit ba? Diba? Kasi we need to give time for our body to heal. And hindi naman yan mag-heal ng 2 linggo lang. Kasi pinagod mo naman yan ng ilang taon. I've been in the business for 10 years. And I want to reward myself that kind of rest. So, well-rested ako this past few months. Kahit busy tayo kunyari. Umabot talaga sa point na mas hinahanap na ng katawan natin yung pahinga no? Yes. Hindi nakakabili ng pahinga ang dollars. Yes. Oo. Nung unang nag-start pa lang, talagang kahit walang magpahinga, basta may pumapasok na pera. Ganun yung feeling. Ganun tayo noon kasi hustling pa. Getting any longer. Any younger? Getting any younger. Ano naman ba ako? Mali-mali na naman. Pasensya na po. Kaya, iba-iba kasi tayo ng stage. Hindi naman kasi pareho. Di ba? Parang yung kakapost si John Pagulayan nung nakaraan. Jane, alam ko, lately kasi nung last week nag-uusap tayo about struggles and all. I know we're not in the same pace. Hindi tayo pare-pare ng pinanggagalingan. Iba-iba rin tayo ng priorities. Sabi ko nga, ako, nagkataon lang na talagang wala akong pakialam. Gusto kong bigyan ng chance yung sarili ko to heal and to relax. So, ikaw, ngayon, sa stage mo, where you're at right now, what are the main priorities na isinet mo talaga as standard for yourself? Yung mga non-negotiables mo? It's actually about being resilient. So para ba't di ba akong kines dito? But it's about being resilient na when something, yung may pinagdadaanan ka na journey somewhere that you feel like
bagsak na bagsak ka, and it's about paano mo siya i-overcome. So yun yung tinitingnan ko, how can I turn that negative, like, about yung negative circumstances. And if meron akong natutunan lately, it's about being grateful for what I have right now. Grateful to have friends like you, to be na andyan talaga sa ano, I mean, you know, making me laugh, yung mga gano'n na, ayun, yung ba ako ginas dito? So yun lang, it's about being resilient. Ayun, parang I'm grateful kung anong meron tayo ngayon. There are times na, meron kasi yung times na there's a battle in the mind. Andun yung struggle kasi, na sinasabihan kayo, not good enough. There's, ano yan yung battleground nasa mind. At ang hirap ang hirap i-go through yung season na yan. But, ayun nga andun pa rin talaga na, it's about, asking God for more strength. Kasi doon ka huhugot Doon ka huhugot ng nabigyan ka talaga ng, parang everyday, you always pray na, Lord, bigyan niyo pa ako ng lakas ng loob. Kasi hindi ko kayang mag-isa to. Kung ako lang, talong-talo ako kasi nasa mind yung battle. Diba? That's how I'm looking at right now. It's about being resilient. Oh, 'di ba? Thank you, Jane. Ako kasi nakakulong tayo ng mga ilang araw, I learned the value of friendship, yung tinatawag nga natin na circle of trust. Kasi hindi mo masasabi, kasi ang stage ng freelancing minsan taas baba. Kung wala kang makakapitan, wala kang support group that you trust, yung hindi ka i-chismis sa kapitbahay mo. Ay, si Jane, ganyan niya ngayon. Alam mo, ganyan yan. Yung ganon. Wala ka. Pag-uusapan ka lang ng mga kasamahan mo. Oo, pag-chichismisan ka lang. Kayo lang din. Oo, tayo kasi tanggap natin pag tayo lang nagchichismisan sa isa't isa 'Di ba? Kasi we're here to support and help each other. Kung meron man sa mga nakikinig sa ating mga international viewers, 'di ba? Meron ng pinagdadaanan kung nasaan man sila ngayon. Know that you should have a group of people that you can trust and you can tell your stories to without judgment. Yung tutulungan kayo makaraos, hindi yung pagchichismisan at natutuwa dahil struggling ka ngayon. Kasi hindi naman tayo palaging masaya. Hindi naman tayo palaging may pera, hindi palaging may kliyente, hindi palaging puno yung motivational jar mo. Minsan nadidrain din kasi yan. And when that happens, you need to find a reason how to move forward. And you can find that strength sometimes in your circle of trust. Yes. Kaya kailangan nyo sa freelancing industry, mag-join kayo sa mga groups kung wala kayong mga friends. Kasi minsan, yung mga friends din natin na hindi freelancer, hindi nila naiintindihan minsan yung journey natin na pinagdadaanan natin. So it's much better na kumuha kayo ng mga grupo, mag-join kami sa mga groups. At kung hindi pa kayo nakaka-join sa Popsco, you can join us. Here. Pwede rin dito. We welcome everyone. Yes. So kung hindi ka kung paano process, just PM us and we are going to guide you. Yes, definitely. To become a Popsco member. Okay. Pero ano lang din natin, invite lang din natin yung mga viewers ngayon. I know na lahat tayo nasa different stages ng freelancing career natin. So yung mga viewers natin, if you have something to share about your journey in achieving a healthy work-life balance or how you're setting proper work-life boundaries, feel free to comment ha. Nandito lang kami. I'm waiting for the comments to come para basahin natin live. And ito, hello daw from Dennis. Dennis and Bullet. I think Bullet is Let Tesoro. Si Bern. Co-host natin. Tesoro, okay. Good evening and Miag MFAC. Maayong nagabi. Maayong gabi sa imuha, sir or ma'am. Thank you for watching. And if you have anything to share with us, feel free. Yan, pero ako natutuwa ako rin sa atin sa core group kasi naalala nyo dati, magdamagan tayong nasa Zoom. Yes, oo. Tayo mismo sa group nung nag-uumpisa pa lang tayo, wala tayong boundaries. Walang balance, parang wala tayong na-set na boundaries with each other. But I'm happy na after 2 years, we have slowly evolved into yung meron na tayong may rhythm na tayo at nakakapag-set na rin tayo ng boundary sa bawat isa na, oy, tama na.
this is work and this is play, and tayo mismo nare-regulate na natin yung balance ng bawat isa. That's what I'm happy about. Lalo na nakita ko yung mga videoke ninyo doon sa sanctuary, ano ba yun, Marshwind. Tapos alam mo kung ano pa na-discover namin, Je? Mabilis na kaming gumawa ng courses. Meron na kaming system. Hindi na katulad dati na kailangan approvean ng lahat, kailangan sabay-sabay. Maraming away muna. Maraming away. Ngayon hindi, may system na talaga siya. Kaya natatapos namin ng mas mabilis. Yeah. Kasi alam na natin how each one of us thinks. Tsaka maganda rin kasi yung parang aligned talaga kung ano yung ng grupo kung ano yung gustong puntahan. Yeah. Kung ano yung achieve. Yun. Pag naghanap kayo ng group na gusto nyong maging part of, make sure na yung kung ano man yung goals, you are aligned para madali lang kayong mag-work together. Yun. Yes, tama. Pero dahil si Jane ang guest natin, kailangan natin siyang tanungin, guys. Baka may naisip kayong tanong kay Jane. So, tatanungin natin yung mga standard question natin sa mga guest din natin, di ba? Para at least naman malaman nyo yung kanyang unforgettable. Meron ka bang unforgettable job experience sa freelancing journey mo? Unforgettable experience. Sige. Siguro na lang. I remember 2016. Meron kasi ako yung, hindi naman siya related sa di ba sa freelancing, it will evolve into another opportunity, di ba? So sa freelancing, nag-start ako with freelancing and along the way, andun yung yung heart ba to teach people on how to start with freelancing, lalo na yung sa mga nanay. And I remember, wala pa akong kakilala noon. That was 2016 yata. Wala akong kakilala sa freelancing. Parang I just do things on my own. And sabi ko sa asawa ko na, gusto kong mag-conduct ng workshop teaching moms on how to get started working from home. And sabi ng husband ko na, hindi, wag mo ituloy yan. Kasi baka langawin ka lang. No, don't get my husband wrong. Alam ko ganun yung impression. But I do understand him. Yung perspective niya kasi na masyado akong emotional. Alam din niya hindi ako magaling magsalita. Alam din niya na every time parang I have this na people pleaser kasi ako. Andun yung parang ganun. Pero nag-change na naman ngayon yan na parang what people will say matters to me. Parang ganun yung yung dating mindset ko. And sabi niya, di, huwag na, baka langawin lang yan. So just imagine how it feels at na parang susuportahan yung sa family, no? But yun nga, pero dahil gusto ko yung ginagawa ko, tinuloy ko pa rin. And I remember speaking in front of everyone. Nung first time ko nagawin yung teaching, nag-train ako. Dito yun sa Cavite, 2016, sabi ko. Kaya, sabi ko nga na, again, this one is about public speaking journey na sinasabi ko. Pasensya na kayo. Parang pagbungad pa lang, pasensya na kayo. First time ko mag-talk in front of everyone. So, yun yung parang dun yung start na, I think, go back to that idea na, again, just emphasizing on that, wag mong i-push yung gusto mo kasi baka langawin ka. So I want everyone to think about that one. Pero dahil gusto ko nga yung ginagawa ko, tinuloy ko pa rin. And I was able to get that 20, I think we had this 20 participants kasi merong tumulong sa akin na mag-set ng stage for me. And yun. And then from there, ayun. So I think it was a success. And then nagkaroon ng second time. Pero nung second time, pero pagdating ng second time, there were around 35 participants and there was this one feedback. Sinasabi, kung ganyan klaseng speaker kayo, nakakawalang ganang umattend. Oh my God! Ano yung mararamdaman nyo? Diba? So yun, think about of those negative things that's coming into my mind na hindi talaga ako magaling. So, di ba, nag-feel sa mind mo when people is telling you something like that. Kasi may power yung words, di ba? And then pumapasok sa mind So imagine that feeling so driving. Sabi, ayoko na, hindi ko na-push yung pagtitrain ko. I don't want to teach people. Anyway, masaya naman ako sa ginagawa ko. Why would I share, di ba? Pero pag alam mo pala, yung nandun ako sa part na in-email ko pa pati si Chinkitan. Email ako, ang haba ng email ko. Tapos yung email na yon,
yung email na yon, ano siya, ang sabi lang niya sa akin, focus on the positive, disregard the negative. Haba ng email ko haba ng email ko. Tapos yun lang, focus on the positive, disregard the negative. And imagine kung ano, yung negative circumstance, kung tumigil ako doon, hindi ako makakapunta ng Korea. Kasi that was the lead. Kasi those negative circumstances, yung negative na sinabi. But during that time, kasi hindi pa ako marunong mag-receive ng feedback. Just to share with everyone na dapat, I realize also that we need to receive also this kind of feedback. And that feedback actually lead me, nag-enroll ako sa Maxwell Speakers Club. And dun ko nakilala si Miss J. And because nakilala ko si Miss J, and eventually naging trainer ako for DICT. And from DICT, nag-level up na nabigyan ng opportunity and kasama ko kayo sa Korea. So just go back on that phase sa buhay. Na how I turn that negative circumstances into something na make it as inspiration na I can do better. Ang haba ng sagot ko, Shirls, di ba? Oo nga. Ang dami mo pinagdaanan, Jane. So, di ba, dapat talaga tayo, kung ano man yung iba to sa atin, kailangan ay hindi tayo susuko. Naalala ko dati nung nagba-vlogger pa ako, meron ding ng ano sa akin, kasi dati, hindi ko masyado napuproofread. Yung may mali akong nasabi, parang ang nailagay ko doon ay sounds like. Tapos kinall-out yung attention ko sa Twitter. Tapos nakalagay doon. At saka yung parang yung iba yung thoughts, yung pagkakaano ko ng thoughts din, nung nagsisimula pa lang ako, umiyak ako noon eh. Kinall-out yung attention ko nang sabi is, ayusin ko raw, pero dahil nandun naman ako sa space na yon, ayusin ko na lang din daw. Meron din daw namang thoughts. Kaso parang ganun yung ano niya. Tapos sinabi ko doon sa isa kong friend ko, si Clarissa at that time, siya yung kasama ko sa vlogging industry. Tapos sabi niya, matuwa ka kasi pinupukol ka na. So ibig sabihin, may nagbabasa. Oo nga naman, di ba? May nagbasa ng vlog ko. Kaya niya nakita na may mali. Pag walang nagbabasa sa'yo, paano nila makikita yung mali mo, di ba? Pag walang nakakapansin sa'yo. Tsaka hindi naman lahat ng ginagawa natin talaga laging perfect. Yeah. Kaya simula nun ang ginawa ko, hindi na ako nagpa-publish kapag kasulat ko. Patutuloy ko muna siya. Kinabukasan, babasahin ko uli siya kasi syempre bakit ka gagawa ng mali, di ba? Sometimes medyo akala mo tama pero sablay naman pag binasa mo uli. So, yun. Talaga yung technique to. So, at least nagkaroon ka rin ng process. Nagkaroon ako ng process talaga. So, hindi ka nag-iisa sa journey mo, Jay. Maraming, ako pinagdaanan ko. And syempre, si Rosh at saka si Jehan, meron din silang pinagdaanan. Gusto nyo bang magkwento rin ang pinagdaanan nyo? Meron ba? Marami. Ayun mo yung nagwe-webinar ako. Hindi naman may isa kasi akong gustong instance na gusto kong i-share. Nung time na nagsisimula pa lang ako mag-webinar, di ba pag hindi ka pa kilala, kahit gaano kaganda yung message mo, pag hindi ka kilala, people will not listen to you because you're a nobody. Di ba? Wala ka pang napapatunayan eh. Di ba? Tapos, nung time na nag-webinar ka, naka-live ka, meron akong alagang dalawa nun. Hindi ko maalala kung si Sam na malengke o anong ginawa. Basta ako lang nasa bahay, nag-webinar ako. Kampante ako na naglalaro yung dalawang bata. Si Oleg tsaka si Marie, yung foster child namin at that time. Inaalagaan ko rin kasi siya hanggang dumating ng 5 years old. So, nagsisimula ako, 2 baby yung alaga ko. Umiiyak sila sa background. Oh. 2 bata, hindi ko alam kung nag-aaway sila o ano, hindi ko maintindihan. Nagsasabunutan na. Oo, kung itutuloy ko yung live o ko muna sila, ipapacify ko sila kasi bago pa lang ako nag-events eh. Hindi pa ako sanay, nagpapanik pa ako. So, mula noon, nung naranasan ko yon, I made sure na yung 1 oras kung may magbabantay na doon sa bata. Tapos inaral ko siya. Pagka parang naging sanay ako na mag-troubleshoot na may maingay diyan, pasensya na kayo, may maingay lang. Naging komportable ako dun sa imperfections ng sitwasyon. Yun kasi yung kailangan natin kasi if we always want things to be perfect, hindi tayo makakapagsimula. Imagine kung di ako nagsimula noon kahit may umiiyak na 2 bata. Wala sana tayong DICT, hindi tayo trainer ngayon. Ako mismo, wala ako dito. Kasi doon ako nagsimula kaya ako in-invite ni Janet to train because she's seeing me doing the trainings. Ang hindi niya alam, may umiiyak na 2 bata sa background at ako natataranta ako kung anong gagawin. Diba?
Yun Doon talaga yun, sa mga spur of the moment, doon ka rin talaga, kung talagang committed ka sa ginagawa mo, doon ka makakaisip ng palusot. Pero alam mo, feeling ko yung journey ko is very different from all of you kasi nag-umpisa kayo sa hindi kayo kilala. Ako kasi yung itong in terms of public speaking, ang feeling ko is parang nag-umpisa ako na kilala na agad ako kasi after my training sa yung RIS pa dati, DICT, na-invite ako to share my story sa PISCON. PISCON pa yung PAFCON noon sa Cebu. PISCON agad. So parang alam mo yung feeling ko noon, honestly, lumaki agad yung ulo ko and medyo nagmark agad yung pangalan ko sa mga tao sa industry. So parang ngayon lately ko lang nare-realize na when you know nothing, ang dali lang pala talagang maging mayabang, ang dali lang talagang maging show off, ang dali lang maging super confident na, oh, I'm good, I'm so good, yung kumbaga parang I have everything, alam ko lahat ito kasi you don't know what you don't know. But now that I know more than I knew 5-6 years ago, parang ngayon mas nahihirapan na akong maging confident sa ginagawa ko sa public speaking ko. Ang dami-dami ko engagements lately, 'di ba? Pero mas madalas na akong magkaroon ng imposter syndrome because now I already know what I don't know. Alam mo 'yun? Na the more you learn, the more you know na you know nothing. So parang dati sobrang confident ako, yung mga sir at ma'am, pina-first name basis ko lang. Kasi nga feeling ko sikat ako, kilala nila ako, I'm like this, I'm like that. Kasi wala pa akong alam. Ang alam ko lang sa industry noon is basic lang na social media marketing, basic na virtual assistant work, basic na WordPress. So, ngayon na mas nag-delve deeper ako sa mga to and mas nag-ano pa ako, kumbaga mas nagle-learn pa ako ng mas in-depth na skills. Ngayon ko na-realize na marami pala akong hindi alam before. And kung ano man yung pangalan ko na na-build ko nung time na yon sa PISCON, that was just parang lang siya, temporary. Hindi siya impressive. So I have to make sure na kung ano man yung pangalan na i-build ko ngayon, it is worth it. And it's parang mapapanindigan ko siya. Kaya nga pagising ko sa umaga, ang unang thought ko agad, anong deadline ko ngayon? Anong ipapasa ko ngayon? Sinong kukontakin ko ngayon? Diba? Pero sige, go. Balik tayo kay Jean. May course pala si Jean na i-introduce. So, for those, pala, hindi alam, mahilig naman tayo mag-recommend ng mga bagay-bagay na like gusto mo, recommend kasi you find it something valuable. So, why not learn how to monetize it? Diba? So, para gamitin na natin. So, doon papasok yung tinatawag na affiliate marketing na kung saan pag sinabi natin affiliate marketing, nagpo-promote ka, nagre-recommend ka ng mga bagay or services na tingin mo nakakatulong sa tao. So, in relation to that, meron nga tayong upcoming training, tinatawag natin Facebook affiliate marketing siya. Like for this one, ngayong kailan ba yun? Memory gap. September 15 pala. So, September 15 is So, ano ba meron doon? It's actually an 4 session siya. Every week, 2 hours per session. And it's going to be a live training na tuturuan kayo paano magsimula ng affiliate marketing gamit kung anong meron tayo ngayon. Like, you have the Facebook, you have your own profile, and then titingin kayo anong bagay, anong mga services na ginagamit mo, and then we'll teach you how to make use of that para i-promote natin, and then you can get a commission from that one. And then, yung magiging setup natin is going to be meron kayong it's a live training, meron kayong mga task assignment. Yes, hindi pa rin makakawala sa task kasi yung kailangan gamitin. It will serve as a portfolio if you want to pursue offering affiliate marketing as a freelancing service. Ayan.
So, ayun, April 15 na yun. Iyan, perfect na perfect para sa mga nakaka-feel ng imposter syndrome kasi parang feeling nila hindi pa sila nag-earn ng enough income. So ito na po yung chance niyo kasi parang magiging passive income to eventually, Jane, tama? Yes, passive. Pero kung gusto nilang gawing active, pwede naman. Kung gusto nilang i-offer as a freelancing service. But for the session, ang focus talaga is on passive income. Anong oras, Jane, yung klase? Ano yun? Anong oras? Every Friday, what time? Every Friday, 7 to 9 p.m. 2 hours per week. Tapos syempre magkano ang halaga ng ang kanilang initial investment for this course? Tumataginting na 499 pesos. Yes. For the amount of 499 pesos, magiging kayong affiliate marketer sa Facebook. Magkakaroon kayo ng passive income. Matututo kayo on how to offer your service as an affiliate marketer. O, diba? Benta shares. Pero kailangan din yan. Para din talaga na natututo ko, kailangan mo rin talaga mag-invest. Kasi yung mga most of the time, hindi siya ganun ka in-depth. May tuturo ko sa kanila paano makapag-join dito without paying. So the power of affiliate marketing. Sige nga, paano? Gawin mo lang, i-share mo lang yung for those we're offering this one kasi for POPSCO members, they are getting that's one of the benefits pala pag POPSCO member ka, may discount ka if you are going to join the training. Magkano ngayon, Charles? Pag POPSCO member? Pag POPSCO members, you can get this training for only 300 pesos. Di ba? Ang laki-laking discount na nun. Yes. So, going back doon kung paano ka without spending, refer mo lang, and then refer mo lang sa mga kilala mo. 5 tao lang. 5 tao, refer mo lang siya. And then, makakalibre ka ng kasi you get a commission. We will be giving 100 pesos commission. Diba? So, that's a way to get started with affiliate marketing. So, sabihin ng nakasampu ka na tao na mag-enroll sa affiliate marketing class, then you get 1,000 pesos. Diba? So, yun. That's how to get started. Yung ina-apply nyo agad dun sa mismong course. Siyempre. Pwede ba ako mag-refer? Siyempre, meron ka na kagad affiliate link. Yung referral is, we're going to send sa ating chat box ang Google form na kung saan nilalagay nyo doon yung inyong mga details. At dun sa mga hindi POPSCO members, pwede rin kayong mag-affiliate. So, pwede i-share nyo lang yung aming Google form. Tapos kapag mayroong ilalagay lang, paki-make sure na may lalagay yung kung sino yung nag-refer at sa inyo mapupunta. Kapag syempre mayroong nag-enroll, syempre yung lista pa lang wala yun kailangan nag-enroll at nagbayad. Pagkatapos pag nag-start na ng enrollment at pwede nang makukompute man namin kung magkano, so saka namin kayo i-message para kunin ang inyong GCash number. Pero saan sila magbabayad, Jane? Sa GCash ni Mas. So, meron po kami GCash number na ibibigay din. So, ang gagawin natin, ang process natin, maglalagay kami ng Google form. Pero, para makapag-send kayo kami sa inyo ng email, na ilalagay namin sa email yung parang yung kagabi na webinar ni Jane, na kung saan piniliwanag niyang in-depth kung ano talaga yung affiliate marketing. So, nakalagay sa Google form yon. Sa email pala, sorry. Ano na naman ako, wala na naman ako sa katinuan. Sorry. Okay lang. Nakaka-excite naman kasi talaga kung mag-open tayo ng ganitong klaseng course. Kasi ako, inuumpisahan ko na rin siyang gawin na syempre hindi ko alam yung process, hindi siya structured. Kasi kung ano lang napulot ko online. But then again, pag meron kang coach kasi, ang kaibahan, pagka naka-enroll ka sa isang, sa isang course, structured yung matututunan mo. Alam mo kung ano yung uunahin, ano yung susunod. Hindi yung saksak sinagol. Para kang nagluto ng pakbet, tapos sinama mo lang lahat ng gulay, lang ingredients, tapos nilagay mo lang ng ganyan. So, lata, yung iba
yung Ilan ibang pa yung kalabasa mo kasi kulang. Oo, di ba? So right now kasi ang affiliate marketing, I have a little bit of knowledge but not as in-depth as Jane's. So hopefully samahan nyo kami para mag-aral ng affiliate marketing. And itong affiliate marketing kasi na to, hindi lang to matutulungan yung financial nyo ngayon. This is a passive income. Baga, you're building ang tawag doon, you're building your passive income for the future. Habang gumagawa ka ng business mo, habang nagtatrabaho ka sa client mo, this is a side hustle that can work for you once you build it right in the future. O, Rivesh? Yes. Sabi nga ni Jian kanina, you don't know what you don't know. So, kapag nag-enroll kayo sa isang course, so at least you know the step-by-step process para mas, yung inyong paglago as an affiliate marketer ay at least naman meron kayong direksyon. Totoo yan, totoo. Pero gusto ko lang bigyan ng example, baka sa mga hindi lang clear kung ano yung affiliate marketing. If you're following yung mga sikat na Facebook pages like si Senyora Santibanez, ay yan kasi yung pinakasikat na nakikita ko na lagi nagpo-post eh. Pag yan nag-post ng mga something na picture with caption tapos buti pa ito na lang gamitin mo tapos may nakalagay doon na link. Yung link na yon, that's the affiliate link, right? Kasi pag pinipindot ko yung link, nag-redirect siya sa Shopee Shopee product. So most likely they are earning commission from that. Yes. Hi, Eli. Cute. Oo. Pero Jean, kailangan ba talaga may 1,000 followers sa page bago makapag-affiliate? Ay, hindi naman. Hindi nakabase yan sa number of followers, but it's all about how you bring value to others. Kasi it's about, pag naging affiliate marketer ka, yung role mo talaga lang is to give inspiration and information. And you let your target audience decide kung ano mas makakabuti sa kanila. So, hindi naman kailangan talaga na madaming followers. It's all about giving that value. Nag-try kasi ako mag-sign up sa Shopee na affiliate, Chemers. Hindi ako in-approve kasi kulang daw yung followers ko. It's a tie. Kasi may mga levels din kasi, may mga criteria. So pag medyo mataas na yung, depende kasi sa program din yan. Yes, mayroong mga programs na may nire-require sila. But it doesn't mean you cannot start without again, we can start independent. Kumbaga, independent ka. Yeah. Yan. Okay. Ayan. At sa sobrang sarap ng usapan, hindi na naman natin napansin ang oras. Uy, mag-Fapstock na. Sige, go. Sige, go, Rosh. Umpisahan mo na, Rosh. Okay, Jane. Fapstock tayo, Jane. Ano meron? Magtatanong lang kami sa'yo. Okay, number 1 question. Wine or beer? None. Morning or night person? Morning. Morning. Number 1 tool you cannot live without? Canva. Wow! How about your regular home office attire? T-shirt. T-shirt. Okay, go ahead. Cheryl, your turn? Okay, where do you go? Where do you go when you are bored or tired? In the 4 corners of my room. Okay. So, may pet ka ba, Jane, o wala? May pet ka wala? Mayroon kang pet o wala? Wala na. So, dahil na, ibig sabihin nagkaroon ka dati. So, Yes, if ever, na halimbawa, nandun pa yung pet mo, tapos sinanong ka na namin yung pet mo, sino si Jane Maghano? Ano sa tingin mo ang sasabihin ng pet mo? Iiwanan ako, Char. Yun ang sagot mo? Hindi. Okay. Yeah, yun yung sagot ko. So, describe your life using film title. Ako, yan ang mahirap. Paano ba? King Dalan? King Dalan. Yan lang walang maisip na title. Alright. So, ikaw na, Jehan? Okay, so if your life is a book, what's the title? Resilience pa rin. Ano? Resilience. Resilience? Okay, all right, that's nice. And who or what keeps you motivated? Yung mga anak ko. Of yung mga anak, family. Yarn, and that's it for our Fapstock tonight. Ayan, may mga
Pahuling ano pa ba kayo? Ross, Shirls? Wala na, nasabi na natin lahat no? Pero si I have other question pa na ano nangyari? Nawala yung aking presentation. Pasensya na po na lang. Sabihin mo na lang, Jane, kung ano ay maipapayo mo, your message mo sa ating mga freelancers out there na nakikinig sa atin. Nakikinig, okay. Siguro medyo kasi medyo madamdamin talaga to Ashfar. Hindi, lang, talaga nag-iisip pa, ano ba sasabihin ko? I think, I've been in the freelancing industry for 15 years. And hindi naman siguro ako tatagal dito pag hindi ko gusto yung ginagawa ko, di ba? And there will be times na susubukin ka talaga ng tadhana. Susubukin ka talaga. So I think at the end of the day pa rin, maging matatag pa rin, na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, whether it's good or bad, always be grateful kung anong meron. Ayun lang. Be grateful. Ano pa rin yung being grateful of what we have. And stop looking yung anong wala ka, but focus on what you have right now. Very well said. Seryoso talaga. Biglang may music na gano'n. Seryoso. So, seryoso. Kilay kasi may pinapanood. Nilagyan ko kilay kasi parang pangit, wala nga akong kilay-kilay kanina. Okay. So, ano yan? Zoom yan? Yes, sa Zoom. Nagulat ako. Biglang pumapal. Kayo sa kilay ko. So, Jane, thank you for sharing your thoughts, and also si Jehan at saka si Rochelle. Bihirang sinishare namin yung mga thoughts namin. Okay, maganda yung naging usapan natin, and I honor you for being resilient. Di ba? Alright. Tama. So, sino na magko-close? Para tayong ang gulo-gulo natin today, no? Sige na. Ayan, thank you so much for watching us tonight, everyone. And if we hope to see you again next Wednesday, please like our page, facebook.com/fopsco.ph, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us in Instagram, YouTube, LinkedIn, and if you have some takeaways in tonight's show, please share this episode so others can also learn like you. Ayan. And for the FOPSCO members, please join our morning exercise Monday to Friday, 8 a.m. to 8:30 a.m. siguro to, Shells, no? Gusto ko rin mag-join minsan para para makagalaw-galaw naman yung katawan ko. Ayan. Thank you for FOPSCO Media, our partner in giving you this wonderful show. Join us again next week for another show with another special guest. Hello, Eli. You're so cute. For our FOPSCO family, let's keep growing together. Bye, Jane. At naging kalad-karin ka today. Thank you. Me. Eli. See me.